Lolo! Sigaw ni Onyo. Sabi naman ni Magnus, "Huwag mo nang problemahin si lolo mo dahil hindi naman siya kinakalaban ni Maris ngayon, kundi ang burhami na pinaglilingkuran nyo. Pero kapag namatay yan, ay syempre, kasama na rin ang lolo mo dahil katawan ng lolo mo ang ginagamit noong burhamin." Lalo pang nag-ibayo ang inis ni Onyo at sumugod na kay Magnus. Hinawakan niya ito sa kwelyo at ibinalibag pa itaas. Habang nasa ere si Magnus ay mabilis siyang kumuha ng palaso na nakakabit sa tali at pinana niya iyon sa isang puno. At noong bumao ng malalim, sa kanya kinapitan ang pana at pinindot ang kontrol. Kusa iyong nagrolyo at nahatak siya pa itaas. Pinaliit ni Onyok ang kanyang mga mata upang hanapin kung nasaan na si Magnus. Pero isang pana na sobrang bilis ang buluso ang nagtungo sa kanyang noo. Bumaon iyon dahil ginamitan iyon ni Magnus ng level 3 adjustment para siguradong babaon at hindi makikita ng aswang ang pagdating. Pero dahil sa may nakasapi na burhamin sa katawan ni Onyok, kaya naman hindi iyon agad mamamatay. Gamit ang lubid ay naglambitin pa ibaba si Magnus para ligtas siyang makarating sa baba. Nakita niyang papasugod na sa kanya si Onyok. Si Onyok pa rin naman ang isipan noon, pero ang lakas na ginagamit ay mula na sa isang burhamin. Hindi kagaya ng albularyong si Omeng na si Aldino talaga ang lumalaban at ginagamit lang ang kanyang katawan. Nagtatakbo si Magnus patungo sa kakahuyan sa unahan. Pero bago pa siya nagtungo roon, ay inihagis muna sa kanya ni Father Jacinto ang isang sling bag na may lamang mga flash grenade at regular grenade. "Huwag mo na akong takbuhan, Magnus! Ipakita mo ang tapang mo!" Sigaw pa ni Onyo, pero nagpatuloy si Magnus sa paglalakad papalayo. Patuloy naman sa pagsunod si Onyo hanggang sa magkaroon ng sunod-sunod na pagsabog sa may paanan niya. Hinagisa na pala siya ni Magnus ng 2 granada, kaya tumilapon siya at napasubsob. Papabangon pa lang siya ay isa namang flash grenade ang sumabog sa kanyang harapan na nagpawala ng kanyang paningin. Kahit wala pang makita, ay tumayo na siya at panay ang kalmot sa paligid. Nang isang malakas na suntok ang bumagsak sa kanyang panga. Bumarag muli ang kanyang lakad at naalog ang kanyang utak. Patuloy siya sa pagkalmot. Muli na namang may tumamang malakas na suntok. Baon naman iyon sa kanyang sikmura. Napasuka siya sa sobrang lalim ng pagkakabaon ng suntok na iyon. Noong bumalik na sa dati ang kanyang paningin, ay paikot-ikot siyang hinahanap si Magnus. Pero hindi niya ito makita. Hanggang sa talunan siya ni Magnus sa balikat, sabay baon ng 2 palaso na parehong may nakakabit na C4 explosives. At dahil ginamit ni Magnus ang kanyang bigat sa pagsaksak roon, kaya malalim ang pagkakabaon noong palaso sa magkabilang gilid ng liig ni Onyo. Agad nag-rolling ng 2 beses si Magnus, sabay dive sa gilid ng malaking ugat ng puno at pinindot na ang detonator. Isang malakas na pagsabog ang maririnig sa paligid. Humiwalay ang ulo ni Onyok sa katawan. Nilapitan pa ni Magnus ang katawan ng lalaki at nilagyan ng granada sa may loob ng pantalon. Kaya nagkadurog-durog talaga iyon noong muling sumabog. Saglit na nagpahinga si Magnus habang nakasandal sa puno, bago siya naglakad papabalik sa bahay nila Onyo. Naabutan niyang naglalaban pa rin sina Maris at Aldino. Dahan-dahang tumayo si Aldino, sabay sabing, "Hindi mo ako pwedeng patayin, Sindaya, dahil tiyak magagalit sa'yo si Karim." Pero noong makita ni Aldino si Maris ay nagliliwanag na ng puti ang mga mata noon at may mga puting sinulid na pumapaikot sa paligid nito. "Masyado ka nang maingay, Aldino.
Isang mahinang burhamin lang ang nagiging madaldal at mayabang. Wika pa ni Maris. Dahil sa pang-iinsulto, kaya naman ibinuhusan ni Aldino ang kanyang natitirang lakas at sumugod na kay Maris. Kaliwat kanan ang kanyang pagsugod ng suntok sa inang babaylan. Pero lahat iyon ay sinasalag ni Maris gamit ang enerhiyang panangga. Kaya kahit walang sandatang hawak si Maris, ay hindi naman nakakalapit sa balat nito ang mga atake ni Aldino. Sumigaw ng malakas si Aldino at nagkabitak-bitak ng mapula ang balat nito. Sabay biglang may lumitaw na karit sa kamay. Isang malakas na hambalos ang ginawa noon patungo kay Maris. Pero sinalag iyon ni Maris ng isang espadang yari sa kidlat na bigla na lang lumabas sa kanyang kamay. Nagulat din si Maris kung paano nagkaroon noon. Bumuelo si Maris at isang tadyak ang ibinigay niya sa sikmura ng nilalang. Napaatras si Aldino pero muli ring bumalik. Patuloy na sa pagtaga si Aldino gamit ang karit na hawak. Pero habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang kapangyarihan ni Maris. "Anong nangyayari? Hindi ka naman ganyan kalakas kanina!" Wika pa ni Aldino. "Hindi ko rin alam, Aldino, pero nararamdaman ko na sa tuwing naglalabas ka ng malakas na enerhiya ay nahihigop ko lang ito, pero nililinisan muna bago pumasok sa aking katawan." Sumagot naman ang burhamin. "Ano? Ang kakayahan ng sinukuan? Paano ka nagkaroon ng ganyang kakayahan? Wala ka namang tinatangan na ganoong mutya." "Tama ka, Aldino, wala ako noon. Pero ang nagpasa sa akin ang kapangyarihan na meron ako ay nagtataglay din ng sinukuan. Kaya maaaring galing sa kanya ang kakayahan na meron ako ngayon." Wika pa ni Maris habang patuloy sa pagsalag sa atake ni Aldino. Hanggang sa ma-out of balance na si Aldino sa kakasalag ng malalakas na palo ni Maris ng espadang gawa sa kidlat. Doon na niyukuan ni Maris ang pagtagpas ng nilalang sa kanyang liig. Sabay saksak ng espadang kidlat, diretso sa dibdib ni Aldino. Tagos iyon patungo sa likuran. Nagpatuloy sa pagliyab ang buong katawan ni Aldino at unti-unting nababasag ang bahagi ng katawan na dati nang nagkabitak-bitak. Naging tila uling na nagbabaga na bumabagsak sa lupa hanggang sa tuluyang naging abo. Bigla na ring nawala ang pagliwanag ng mga mata ni Maris, kasabay ng pagkawala ng espadang yari sa kidlat na hawak niya. Agad naman siyang nilapitan ni Magnus, Father Jacinto at Jepoy. "Maris, kailan ka pa nagkaroon ng ganong sandata?" "Hindi ko alam, Magnus. Basta inisip ko lang na sana makapagpalabas ako ng espadang may panlalaban kay Aldino. Tapos, iyon na, biglang may espada na sa kamay ko. Kay Lino lang ako nakakita ng ganoong sandata Kaya malamang sa kanya iyon." Sumagot naman si Magnus. "Mukhang totoo talaga ang sinabi ni Lino. Pinasahan ka niya ng kapangyarihan na higit pa sa normal na meron ka. Patingin nga uli ng espada." Wika pa ni Magnus. Ikinumpas naman ni Maris pa itaas ang kanyang kamay, pero walang lumalabas. "Ayaw na, Magnus Mukhang lalabas lang iyon kapag kinakailangan na talaga." Sabi naman ni Father Jacinto. "Oh, tama na yan. Sa bahay niyo na pag-usapan yan. Gabi na At sa tingin ko, walang binibigay na pagkain ang mga aswang dito kay Jepoy." Sabi naman ni Jepoy. "Opo, gutom na po ako at sobrang nauuhaw na rin." Sabi naman ni Magnus. "Hayaan mo, uuwi na tayo. Bumanat ka na lang ng kain pagka-uwi. Marami ng pagkain sa bahay nila Tiya Kuring mo. Nagbago na ang iyong tiyo Marsing. Nagiging mabuting ama na siya. Kaya magsisimula ng maging maunlad uli ang kanilang pamumuhay." "Talaga po? Mabuti naman." "Oh, sige, tara na." Wika pa ni Magnus at naglakad na nga sila papauwi. "Kuya Magnus, grabe ang galing yung lumaban. Tapos si Ate Maris, grabe din yung kapangyarihan niya. Parang yung mga napapanood ko lang sa cartoons. Pwede nyo rin ba akong turuan noon?" "Hindi pwede, Jepoy.
Dahil hindi basta-bastang responsibilidad ang maging tagatugis ng mga aswang at iba pang mga elemento. Pero mamaya kapag nasa kubo na tayo, pwede kitang turuan ng iba't ibang paraan para pangkontra at pangtaboy sa mga aswang na nasa paligid ng bahay nyo. Kung kaya mo namang itaboy gamit ang mga pangontra tulad ng pausok, asin, kalamansi at bagakay, mas mabuting ganun muna. Pero kung kayo talaga ang punteriya, ay kailangan nyo ng lumaban. Kaya ituturo ko na rin sa iyo ang mga maaari mong gamitin para labanan sila. Pero hindi ka magbabayan-bayan ha para maghanap ng mga aswang. Delikado yun masyado. Nagagawa lang namin iyon kasi isang babaylan si Maris. Ako naman ay ilang taon na rin na nagsasanay bilang manunugis ng mga aswang. Opo, Kuya Magnus. Pansariling proteksyon lang po ang gusto kong matutunan. Hindi maging manunugis ng mga aswang sa ibang bayan. Sobrang nakakatakot kaya noon. Akala ko nga mamamatay na ako eh. Ilang beses kaya akong inikot-ikutan noong mga magagandang aswang na asawa noong si Onyo. Pero sinasaway lang sila ni Lolo Uming kasi mawawalan raw kayo ng dahilan na humarap sa kanila kung mamamatay ako ng maaga. Maraming salamat po Sir Magnus ha. Tsaka sa iyo rin po Ate Maris at Father. Oo, walang anuman, sagot pa ni Magnus. Pagkarating nila sa bahay nila Aling Kuring, ay tuwang-tuwa ang ginang na niyakap ang pamangkin. Ate Sheena, magaling ka na? Oo, Jepoy. Salamat kina Ate Maris at Kuya Magnus. Sabi naman ng ginang. Ano Sir Magnus, kakain ba kayong lahat at maghahanda ako? Ah, hindi na po. Kapilang siguro kami. Si Jepoy na lang ang pakainin nyo ng marami. Siguradong gutom na gutom yan. Ah, sige. Jepoy, halika na rito sa kusina at ipagluluto kita ng noodles para makahigop ka ng mainit na sabaw. Sige po, tiya. Salamat. Matapos makapagkape, ay nagpunta na sila sa kubong kanilang tinutuluyan. Nagsalita si Father Jacinto. Magnus, nagmamadali ba kayong umuwi? Ah, hindi naman po Ninong. Bakit? Papapuntahin ko sana kayo sa San Miguel. Ayon pa sa kakilala ko roon, sunod-sunod ang kaso roon ng mga bata na nagkakasakit. Parang pulmonya ang sakit eh. Maayos pa raw ang kalagayan ng mga bata at malusog. Tapos biglang kinaumagahan ay sobrang nangihina. Kapag sinusuri naman ng mga doktor, sinasabing pulmonya raw ang dahilan. Napaka-imposible noon kasi ang ibang mga bata ay anak mayaman, nasa matinong pamamahay at hindi naman naulanan. Kaya paano naman mangyari na kinabukasan malalang pulmonya na agad ang sakit? Tapos makalipas lang ang 3 hanggang 5 araw ay namamatay na ang bata. Sabi naman ni Magnus, baka naman po kasong medikal lang yan Ninong. Hindi ko alam Magnus, pero may pakiramdam akong hindi ganon. Mag-research ka na muna kaunti. Malay mo tama ako. Kawawa kasi ang mga bata. Sa makalipas na 3 buwan, hindi na bababa sa 20 bata ang namamatay. Ha? Talaga po? Anong ginagawa ng gobyerno? Anong gagawin? Nasa ospital naman ang mga bata at ginagamot ng mga doktor. Pero gaya ng mga nauna, tatagal lang ng 1 linggo at mamamatay na ang mga bata. Ano po sabi ng mga doktor? Anong hakbang raw ang gagawin nila? Wala din. Simpleng pulmonya lang naman daw iyon na mabilis nag-escalate. Sige po Ninong, pupuntahan namin yun bukas. Ikaw ba? Hindi ka sasama sa amin na mag-imbestiga? Hindi na muna Magnus. Kung may malinaw na kayong findings at kailangan nyo ng tulong ko, di sige, sunduin nyo na lang ako uli. Okay po, sige Ninong. Matapos nilang mag-usap ay agad na rin silang nagsipahinga. Kinabukasan, maaga silang nagsigising. Pagkapunta nila sa bahay ng pamilya ni Aling Kuring, ay handa na ang almusal. Wala na rin ang kanilang padre de pamilya. Maaga raw umalis dahil may mga sisingilin. Masayang nag-almusal ang grupo ni Magnus. Kasama na rin sina Sheila at Aling Kuring. At matapos makakain ay naghanda na rin sila para umalis. Sir Magnus, Ma'am Maris, maraming salamat po uli ha.
Walang katapusan talaga ang pasasalamat namin sa ginawa nyo. Hindi lang sa paggamot sa aking anak, kundi pati na rin sa kung anumang ginawa nyo para magbago ang aking asawa. Paliwanag pa ng ginang. Walang anuman po. Gaya ng sinabi ko, ipagpatuloy nyo ang pagtulong kay Mang Marsing at alagaan nyo rin siyang mabuti para magtuloy-tuloy ang kanyang pagbabago. Opo, Sir Magnus. So, paano po? Magpapaalam na kami. Sige po, Sir Magnus. Mag-iingat kayo sa biyahe, ha? Okay po. Sagot naman ni Magnus at naglakad na nga ang apat pababa sa kalsada kung saan nila iniwan ang sasakyan. Pagkarating nila sa ibaba ay nakita ni Magnus na iyong binatilyong anak ni Aling Tess ang nagbabantay sa tindahan. Pogi, ang nanay mo? Wala, sir. Nagtungo sa kabilang bayan para magsakada. Kasama niya si tatay. Ah, ganun ba? Pasabi na lang na umalis na kami. Oh, ito ang pangako ko. Gagawin ko ng 200 ha. Kasi matagal-tagal ka rin nagbantay. Tsaka, pagbilhan mo na rin ako niyang insamada mo. Bago ba yan? Opo, sir. Ngayong umaga lang yan idiniliver ng panaderya. Kaya sigurado po ako na bago yan. Ilan po? Bigyan mo ako ng 8 piraso. Pero ilagay mo sa plastic na tig-2 ang laman. Para kanya-kanyang plastic na kami kapag kumain. Tsaka isang 1.5 na Sprite na rin. Meron ba? Opo, sir. Meron po. Dali-dali namang pinagbentahan ng binatilyo si Magnus. Maraming salamat po ha. Kung sakaling magawi kayo uli rito, ako uli ang pagbantayin mo ng sasakyan mo. Oo naman, walang problema. Sagot pa ni Magnus at tumalikod na. Pagkarating sa sasakyan, bakit bumili ka pa ng pangmeryenda, Magnus? Tanong pa ni Maris. Malayo ang biyahe natin eh. Makulimlim pa ang panahon. At hindi malayong umulan, kaya magiging mabagal ang biyahe natin. Mas maigi na itong meron tayong pang merienda. Sabi naman ni Maris, hala, malayo daw. Isang bayan lang ang pagitan eh. Malayo na yun. Tsaka, bakit hindi kape ang imemerienda natin kung malamig ang panahon? Gusto ko ng soft drinks eh. Ay, ewan ko sa'yo. Sagot naman ni Maris. Nagsimula na nga sila sa kanilang biyahe papabalik ng San Isidro. Pagkarating sa may tapat ng simbahan ng San Isidro, sabi ni Magnus, Ano Jepoy, hindi ka na namin ihahatid sa bahay nyo ha? Eto, pang merienda mo. Bahala ka na kung ibibigay mo sa nanay mo, pambili nyo ng bigas. Pero kung gusto mong suluhin, edi sige, suluhin mo. Tsak naman na may bibilhin ka rin ng mga pansarili mong gamit. Wika pa ni Magnus, sabay abot ng 1,000 papel sa binatilyo. Hala, ang laki naman ito. Ibibili ko po ito ng bigas at mga dilata. Tsaka biskwit na rin pang baon sa eskwela. Sagot naman ng binatilyo. Di sige, ikaw bahala. Eto iuwi mo na rin itong mga ensaymada na hindi kinain nila Maris at Father Jacinto. Tsaka itong soft drinks. Salamat sa paggabay mo sa amin ha, doon sa San Juan. Wala po yun. Sa uulitin po ha, kung may iba kayong bayan na pupuntahan, pwede nyo rin po ako isama. Puntahan nyo lang ako sa bahay. Oo, sige, mag-iingat ka palagi ha. Yung mga itinuro ko sa'yo, huwag mong kakalimutan. Pero gaya rin ang sinabi ko, pansarili lang iyon. Huwag kang mga hunting ng aswang sa ibang lugar. Delikado yun. Opo, Sir Magnus. Wika pa ni Jepoy at tumalikod na para umuwi. Sabi naman ni Maris, ang laki ng pagkakonsensya mo sa bata ano? Kulang na lang, bigyan mo ng sariling armas para lumaban sa aswang. Kakamot-kamot naman ang ulo niya si Magnus, sabay sabing, Oo, tama ka. Parang hindi ko matatanggap kung may nangyari masama sa kanya. Lalo at ako ang nagpababa sa kanya para tulungan ako iligpit yung mga katawan ng aswang. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya mga magulang kung nagkataong may nangyari sa kanya. Hindi sapat ang sorry sa ganoong sitwasyon. Oo Magnus, tama ka. Kaya maigi talaga na wala tayong kasamang civilian sa mga misyon natin. Sabi naman ni Father Jacinto, Ano, hindi ba kayo didiretso ng San Miguel? Paliguin mo muna kami sa bahay mo, Ninong. Tsaka maglalaba muna ako ng mga damit.
Ang dami ko ng labahan eh. Automatic naman yung washing machine mo dyan. Kaya mabilis lang makakatuyo. Eh di sige, tara na pala. Dumiretso na kayo sa bahay. Ito ang susi oh. Dadaan lang ako saglit sa simbahan. Magpapabili na rin ako kay Linda ng ulam natin pang tanghalian. Ano bang gusto niyong ulam? Nilagang baka po. Yung may mais po ha, tsaka saging na saba. Tsaka celery na rin para mabango. Okay sige, walang problema. Sagot pa ng pari at dumiretso na ito sa simbahan. Muling sumakay sina Maris at Magnus sa sasakyan at tumuloy na sa bahay ni Father Jacinto sa may unahan lang ng simbahan. Pagkapasok ay sabi ni Magnus, Maris, pumili ka na lang na magiging kwarto mo sa itaas. Basta yung pinakadulo roon ay kwarto ko. Wow ha, umangkin ka na pala talaga ng sarili mong kwarto rito. Oo, ganun din naman, panay ang punta ko rito. Magnus, matanong nga kita, may iniiwasan ka ba sa asyenda? Parang hindi ka mapalagay doon eh. Kita mo nga, nakakailang araw ka pa lang doon, umalis ka na kaagad, kahit pa masama ang panahon. Di ba naikwento ko na nga sa iyo? Kailangan ko lang hanapin ang sarili ko at maglabas ng sama ng loob sa mga nangyayari sa buhay ko. Kaya mas tama na itong nasa ibang lugar ako. Tapos dinamay mo pa ako? Feeling ko kasi hindi ako nag-iisa kapag kasama kita. Malamang, hindi ka nga mag-iisa kasi kasama mo ako. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Basta, ayoko na magpaliwanag. Ano, gusto mo na bang umuwi ng Santa Ines? Oo, kasi namimiss ko na sila nanay at tatay. Baka nakakalimutan mo, taon akong nawala at hindi sila nakasama. Tapos noong magbalik ako, tatagal lang ako ng 1 linggo, lalaboy na naman. Nagmumuka na akong gala na dalaga nito eh. Ha? Dalaga ka pala? Bakit? Ano sa tingin mo? Tanong pa ni Maris na namumula ang mukha at nakasurot ang mga mata. Uy, relax ka lang. Baka bigla ka maglabas dito ng espadang kidlat eh. Masira pang bahay ni Ninong. Ang ibig kong sabihin, hindi ka na dalaga kasi ina ka na nga, di ba? Isa ka ng inang babaylan. Ayusin mo yung mga sinasabi mo, Magnus ha. Kung ayaw mong ihagis kita sa bintana, tandaan mo, wala kang animos o tiran na sasalo sa'yo sa labas. Oo, inang babaylan ako sa spiritual sense. Pero sa pagiging normal na tao, isa pa rin akong dalisay na dalaga. Never been touched. Oo, alam ko naman yun. Pero teka, anong meron sa'yo ngayon? Bakit parang ang init-init ng ulo mo? Kanina mo pa ako binabara eh, dahil lang sa merienda. Tapos ngayon, pinapalaki mo pa yung biro ko. Sabi naman ni Maris, Che, uuwi na lang ako. Wika pa nito at biglang naglakad papunta sa may pintuan. Hinabol naman iyon ni Magnus, sabay sabing, Uy, Maris, sorry na. Ito naman sobrang sensitive talaga ngayon. Samahan mo na ako sa San Miguel. Alam mo namang wala akong gabay, di ba? O kahit kaunting kapangyarihan. Kaya, kailangan ko na makakasama. Tinignan naman siya ng seryoso ni Maris at sinabing, Gusto mo akong makasama dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako kasi gusto mo lang nang may makakasama? Sabi naman ni Magnus, teka, hindi ba pareho lang yun? Sumagot ka, Magnus, kung hindi ay aalis ako. Yung letter B. Anong letter B? Wala naman ako sinabing letter ah. Basta yung pangalawang sinabi mo, medyo positive kaunti sa pandinig eh. Okay sige, sasamahan na kita sa San Miguel. Basta sa isang kondisyon, ibili mo ako ng 2 box ng egg pie doon sa terminal. Ngayon na? Hindi, next week. Malamang ngayon no? Kasi ngayon ko gustong kumain noon. Yung mainit ha, ayoko ng malamig. Teka, ano ang meron? Bakit ang init-init ng ulo mo at irritable ka masyado? At gusto mo mainit din yung kinakain at iniinom mo? Yumuko naman si Maris at mahinang nagsabi ng, Meron ako. Kaya ibili mo na rin ako ng sanitary pads. Biglan nanlaki ang mga mata ni Magnus. Seryoso ka? Bulalas pa nito. Hindi, joke lang. Umalis ka na. Basta yung buko pie ha na 2 box. Dapat mainit pa.
Oo na po, sagot naman ni Magnus na nakahinga ng maluwag dahil mabuti at joke lang yung sinabi ni Maris na magpapabili ng sanitary napkin. Nasalubong pa ni Magnus si Father Jacinto sa labas na naglalakad na papauwi. Saan ka pupunta, Magnus? Sa terminal po, Ninong. Bibili ng buko pie. Nagustuhan daw ni Maris yung buko pie. Natikman niya kasi noong sinundo ko siya roon. Sige anak, ibili mo na rin ako ng panutya o iyong peanut brittle. 2 malalaking bilog ha. Masarap yun pang himagas. At ubing halaya na rin kung meron kang makita roon. Opo Ninong, sige po. Sagot pa ni Magnus at pinatakbo na ang sasakyan. Hay, ang dating tagabantay ng elemental, ngayon tagabili na lang na panghimagas. Ang saklap naman ito, Lord. Iiling-iling na bulong pa ni Magnus sa kanyang sarili. Habang nagmamaneho siya, ay mahinang pumapatak ang manipis na ambon. Nasa highway pa siya at 5 minuto ang layo sa terminal nang may makita siyang isang dalagang naglalakad sa gilid ng kalye. May dala itong lumang backpack at tila gumigewang ang bawat hakbang. Noong malampasan niya ito ay sinilip niya pa sa side mirror. Nakita niyang humandusay na iyon sa lupa. Anak ng... Anong nangyari doon? Bulalas pa ni Magnus. Sabay libot ng tingin sa paligid. Walang malapit na kabahayan. Kaunti lang din ang mga nagdaraang sasakyan at nilalampasan lang ang dalaga. Kaya nagmaniobra na siya para balikan iyon. Saka siya pumarada sa likurang bahagi. Agad siyang lumabas ng sasakyan at nilapitan ang nakahandusay na dalaga. Miss! 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 Gising! Ano nangyari sa'yo? Saglit lang na nagmulat ng mata ang dalaga at muli nang pumikit. Pilit niya pang ginigising pero wala na talagang malay. Teka, saan ba ang pinakamalapit na ospital rito? Wika pa ni Magnus, sabay kuha ng cellphone at nag-search. Naku, sa kabilang bahagi pa pala. Relax ka lang dyan, miss ha. May bibilhin lang ako saglit bago kita dalhin sa ospital. Pinaharurot na ni Magnus ang sasakyan papunta sa terminal ng bus at agad bumili ng 2 box ng buko pie, 2 piraso noong panutsyang mani at isang matabang garapon ng ubing halaya. Pagkabalik sa sasakyan ay nilingon niya ang dalaga na inihiga niya sa gitnang bahagi ng sasakyan. Wala pa rin iyong malay. Kinapa niya saglit ang pulso sa may gilid ng liig. May pulso pa naman. Mabuti at buhay ka pa. Bulong pa ni Magnus at saka pinaandar ang sasakyan. Pagkarating sa ospital ay agad dinala sa emergency room. Tinanong si Magnus ng lalaking nurse ng mga detalye. Hindi ko alam kung sino yan at kung anong nangyari sa kanya. Nakita ko lang siya naglalakad sa gilid ng kalsada. Tapos biglang nawala ng malay. Kaya binalikan ko para dalhin dito. Paano ang mga billing nito, sir? Handa po ba kayo sagutin? Oo, sige. Ako na magbabayad ng lahat ng billing niya. Sir, paki-fill upan po muna itong form. Tapos, kailangan niyo po ng down payment doon po sa cashier. Inasikaso na nga ni Magnus ang bayarin at pagkalipas ng mahigit kalahating oras ay inilipat na sa isang kwarto ang dalaga. Kinausap naman siya ng doktor. Mr. Argente, I strongly suggest na kapag nagkamalay na ang dalaga at pwede na makausap ng maayos, ay mag-report ka sa pulis para malaman ang mga nangyari sa kanya. Ang likod niya ay may mahahabang latay na mukhang gawa ng latigo. Ang dibdib niya naman sa may maselang bahagi ay may mga paso ng sigarilyo. Maging ang mga hita niya ay may mga latay at pasa rin. Kaya sa tingin ko, hindi ito minor violence lang. Kaya kailangan mo ng kooperasyon ng pulisya rito. Okay, sige Dok. Pwede ko na ba siya makita? Oo, naroon siya sa room 204. I'm sure nalinisan na iyon ngayon. Tinahi na rin namin ang mahaba niyang latay sa katawan. At hopefully, bago gumabi ay magkamalay na siya. Sir, naisulat niyo na ba ang contact number niyo sa information sheet na inyong finilapan? Yes, Doc.
Okay, sige, salamat. Mauuna na ako. Wika pa ng doktor at tinalikuran na si Magnus. Si Magnus naman ay umakyat na sa second floor at pumasok sa room 204. Nasalubong niya pa ang isang babaeng nurse na siyang nag-asikaso sa dalaga. Mr. Magnus Argente po? Yes, ako nga. Okay sir, maiwan ko na siya sa'yo. Wika pa ng nurse at lumabas na ng silid. Lumapit si Magnus sa dalaga. Malinis na ang mukha noon. Mukhang hinugasan na rin ng nurse ang buhok na nagdikit-dikit at nakasabog. Nagulat si Magnus noong titigan niya ng mabuti ang dalaga. Maputi at makinis iyon, maliban sa mga pasa na malinaw na makikita sa balat nito dahil sa kaputian. Matangos ang ilong at maliit ang mukha. Makipot rin ang mga labi. Noong mapababa ang tingin niya, ay nakita niya rin ang malalaking umbok sa dibdib noon. Napalunok ng laway si Magnus. Nang biglang nag-ring ang kanyang cellphone, si Maris ang tumatawag. Hello Magnus, ano nang nangyari sa'yo? 2 oras ka na mahigit na nawawala rito. Nasaan na yung bukupay ko? Ay, ayos naman, malalaki at makinis. Wala sa sarili niyang sagot. Ha? Anong malalaki at makinis? Ay malalaki yung bukupay na nabili ko ngayon. Makinis yung ibabaw. Sige, papauwi na ako. Mahabang kwento, pero ikikwento ko na lang pagka-uwi. Bilisan mo raw, sabi ni ninong mo, kasi malapit na maluto yung request mong nilagang baka. Ah, oo, sige. Pauwi na ako. May dinala lang ako sa ospital, kaya ako natagalan. Basta, ikikwento ko mamaya pagkarating ko dyan. Sige, mag-iingat ka. Wika pa ni Maris, sabay patay ng tawag. Napansin ni Magnus ang bag ng dalaga na nasa lamesang katabi. Kinalkal niya iyon. Wala namang matinong laman. Basyo ng mineral water at isang wallet. Binuksan niya iyon upang malaman ang pangalan ng dalaga. Abigail Celera. Kinuwenta niya ang edad nito base sa kapanganakan. 26 anyos na ang dalaga. Pasensya ka na Abigail. Kailangan mo na kitang iwan. Wika pa ni Magnus at lumabas. Inisip niya na kung magigising ang dalaga, ay siguradong maghahanap iyon ng pagkain. Kaya napalingon siya sa isang 7-Eleven store sa kaliwa ng ospital. Pumunta siya roon at bumili ng 2 siopaw, isang 1 liter na tubig at 1 liter na Gatorade. Agad siyang bumalik sa kwarto ng dalaga at iniwan iyon sa may lamesang katabi. Nagpunta rin siya sa nurse station. Nurse, ako yung nakakita roon sa babae na nasa room 204. Kailangan ko muna kasi umuwi ng bahay. Wala pang malay iyon. At kung magkamalay, pasuyo naman, tawagan niyo ako. May iniwan ako pagkain roon sa kwarto para sa kanya. Pakainin niyo na rin. Okay sir, pero dapat may kasama po siya mamayang gabi. Lalo at hindi pa natin alam ang mental condition niya kapag nagising yan. Oo sige. Magpapapunta ako ng tao na magbabantay sa kanya. Sige po, sir. Sagot naman ng nurse. Dali-dali nang umuwi si Magnus sa bahay ng kanyang ninong. Pagkarating niya, ay nakahanda na ang hapagkainan at siya na lang ang hinihintay. Sakto ang dating mo, anak. Ang panotsa ko, nakabili ka ba? Opo, ito po. Nakabili rin ako ng ubing halaya. Maris, ito ang bukupay mo. Ay naman, ngayon mo pa yan ibibigay sa akin kung kailan kakain na tayo? Ilagay mo na lang muna sa ref. Ipapainit ko na lang mamaya sa oven kapag magmimerienda na ako o bago tayo pumunta ng San Miguel. Hindi pa tayo pwede pumunta agad ng San Miguel kasi may inaasikaso pa ako. Ano yun anak? Tanong pa ni Father Jacinto. Kasi po ninong, kaninang papunta ako ng terminal, ay may nadaanan ako isang babaeng susuray-suray ang lakad sa gilid ng daan. Tapos, tuluyan ang humandusay. Kaya, dinala ko na muna sa ospital. Under observation pa kung anong kalagayan niya kapag nagkamalay. Sabi naman ng pari, walang problema yun. Pupuntahan na lang namin ni Linda mamaya. At si Linda na ang pagbabantayin ko doon buong magdamag. Sigurado kayo, ninong? Oo naman.
Okay po. Oh, sige na, magsiupo na kayo nang makakain na tayo. Wika pa ng kanyang ninong. Habang kumakain ay nagsalita si Magnus. Ninong, saan kami tutuloy roon sa San Miguel? May mga motel ba roon matutulugan namin? Oo, meron naman. Pero wag na kayo magmotel. Doon na kayo tumuloy sa mismong parokya ng San Miguel. Hanapin nyo lang si Father Herminio Perez. Siya ang kasalukuyang kura paroko roon. Siya ang kaibigan ko na sinasabi kong nagkwento sa akin tungkol sa sitwasyon ng mga bata. Ah, okay po. Kaso maglalaba pa ako eh. Baka hindi na ako makatuyo. Anong oras na oh? Sabi naman ni Maris. Tapos na po. Isinalang ko na kanina pagkatapos ng mga damit ko. Nanlaki naman ang mga mata ni Magnus sa gulat. Ha? Papaano ang mga brief at medyas ko? Nilabhan mo rin? Oo naman. Huwag mo sabihin nahihiya ka pa na makita ko ang mga brief mo. Baka nakakalimutan mo. Kami ni nanay ang naglalaban ng mga damit mo sa mansyon dati. Noong wala pang higad na dumadapo sa mansyon. Sabi naman ni Father Jacinto. Ha? Bakit nagkahigad? Dahil ba sa mga puno sa paligid? Sumagot naman si Magnus. Si Althea po ang ibig niyang sabihin. Ah, ganun ba? Hindi pala sila close noon. Hindi po eh. Nagpatuloy na nga sa pagkain si Magnus at nahihiyang naiisip na si Maris ang naghalukay ng mga labahan niya. Matapos makakain ay sumama muna si Magnus kay Father Jacinto sa simbahan para kausapin si Aling Linda. Ibinigay na rin ni Magnus ang mga resibo na binayaran niya sa ospital, pati na ang detalye tungkol sa dalaga. Kinahapunan, nakahanda na si Magnus para umalis. Si Maris na lang ang hinihintay niya dahil ang tagal lumabas ng bahay. Noong lumabas ay bitbit ang isang airtight na hot and cold tumbler na may lamang hot chocolate tapos isang box ng buko pie. Bakit ang tagal mo? Pinainit ko pa kasi yung buko pie. Kakainin ko habang nasa biyahe. Bakit? Nagmamadali ka? Medyo pataray na wika pa ni Maris. Sabi naman ni Magnus, kasi papadilim na po at babiyahe pa tayo, di ba? Bakit? Sira ba ang headlight ng sasakyan mo? At takot kang abutin ng dilim sa daan? Ay, ang hirap pala kausap kapag meron ka, no? Kasamang na flash out ang kahinhinan at kabaitan mo. Napalitan pa ng katarayan. Pabulong na wika pa ni Magnus. Sabi naman ni Maris, may sinasabi ka? Wala. Ang sabi ko lang, pahingi rin ako ng buko pie mamaya kaunti. I'm sure masama ang ugali niyan. Masarap yan kainin dahil bagong init. Sigurado ka? Yan yung ibig mo sabihin? Parang iba yung narinig ko eh. Yun nga yun. Kasi naakit ako. Naaamoy ko ang buko pie na bagong init sa loob. Okay, sige. Hindi naman ako madamot. Tsaka marami naman ito. Sagot naman ang dalaga. Kakarating pa lang nila sa bahagi ng highway ay nagsimula ng kumain si Maris. Inabutan niya naman ang isa si Magnus at tahimik na silang bumiyahe patungo ng San Miguel kung saan meron silang bagong kasong iimbestigahan. Magsama-sama tayong muli sa part 143. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.